Yan. So, bago tayo magsimula sa main topic, let me share a little about myself para makita nyo na everything I'll talk about tonight galing talaga sa experience ko as a freelancer. So, for those meeting me for the first time, I'm Annalisa Rodriguez. You can call me Ana. Pwedeng tita, wag lang lola. Pwede ding ate. Yan, wag lang talagang lola. Yon, a freelance accountant for more than 4 years now. I work with clients in the US and Australia as an operational finance manager dun sa Australian client ko. Some of you may have been familiar with Bruntwork. And part-time bookkeeper ako sa dalawa pang US clients ko. And I'm proud to say yung mga clients na nagsimula sa akin years ago, sila pa rin yung clients ko hanggang ngayon. Kaya kung iniisip mo na mahirap magsimula or baka hindi mo kaya, I've been there and I'm here to show you na possible talaga. Kaya I hope this hour becomes your little moment of sunshine. Kasi kahit may bagyo sa buhay natin, opportunities will always be there for those who are willing to step forward. Ayan. So, let's talk about the purpose of this webinar, kung bakit tayo nandito tonight. Alam kong marami sa atin, hindi lang mga accountants and bookkeepers ha, ang gusto na rin talagang mag-work online. Kasi pagod ng bumiyahe, working long hours, laging nata-traffic, konti lang ang time sa pamilya at saka sa sarili, tapos ang liit-liit pa ng kinikita. Pero karamihan hindi alam kung saan magsisimula. Or kung alam man, hindi naman alam kung paano. Kaya simple lang ang goal ng session na ito. To help you see that it's possible and to show you how. So by the end of this webinar, you will learn how to find international clients and get paid in dollars so you can earn globally while working comfortably from home. What services to offer online even as a beginner? Kasi minsan skills mo na, yung puhunan mo. Meron ka na nun. You just need to package it right. Saan mo matututunan yung mga tools and systems mo na kailangan mo, yung mga ginagamit ng mga remote accountants or kung ano man yung service na gusto mong i-offer para ready ka sa real world setup ng global clients. Also, how to build a stable, flexible career that works anywhere, rain or shine. May bagyo man o wala, tuloy ang kita at growth mo. So, I want you to stay present. Please take notes and imagine how these lessons can apply to your own story. So, yun. Ready na ba kayo? If you're ready, type 1 sa chat if ready na kayo. Ayan. So, let's look at the big picture. Ano nga ba yung pagkakaiba ng traditional office job versus global na freelancer? Sa traditional office job, ito yung nakasanay nating setup. Fixed ang sweldo, kahit madalas lampas na sa oras ng trabaho o TY. May office hours, madalas overtime pa. Tapos, traffic pa pauwi. Sinong nakaka-relate dyan? Relate na relate ako dyan nung nagtatrabaho pa ako sa may... Ouch. 'Di ba? Tas madalas, limited yung clients or opportunities kasi confined tayo sa kung ano lang nasa company o local firm natin. Tapos underappreciated pa. Minsan meron akong naging katrabaho na ang sipag-sipag niya. Tas nasabihan pa siya ng boss namin na, natural, trabaho mo yan. 'Di ba? Parang ouch. So, overworked and underpaid. Pero ngayon, dumating na tayo sa time na global na yung access natin sa job opportunities. Dati, kailangan pa natin umalis ng bansa. Yan, katulad ni Alex. Para lang makapag-work abroad at maka-earn ng dollars. Ngayon, we can do so at the comfort of our own home. Oh, diba? Ang sarap. Dito, dollar-based ang income, which means mas mataas ang value ng skills mo kahit same effort lang or minsan nga mas madali pa. You enjoy flexible hours. You can work from home, spend more time with family, or even manage your own schedule. And best of all, international yung exposure natin. You learn new systems. Talaga mag-grow ka. New ways of working. And you build confidence dealing with clients all over the world. In short,
Parehas lang ang trabaho. Parehas lang talaga. Pero magkaiba talaga yung mundo. The first gives you security, but the second gives you freedom and growth. And if you play your cards right, you can create a career that's not just stable, but also fulfilling. Yeah. So, let's look at the current reality. What's really happening in the accounting world today? So, accounting kasi yun yung forte ko, pero itong topic natin na to is not isolated para sa mga accountants and bookkeepers. So alam niyo ba that more than 80% of small businesses abroad, lalo na sa US, Australia, UK, ang ginagamit na nila ngayon, cloud-based accounting systems na like Xero and QuickBooks Online. Ibig sabihin, hindi na kailangan na nasa opisina ka para gawin yung trabaho. You can do everything remotely. Bookkeeping, reporting, basta may laptop at internet ka and anywhere in the world. Anywhere, nasa labas ka ng bahay, coffee shop, or kung nasaan ka man, pwede mo siyang gawin. Ganun din sa ibang sa ibang niche. Graphic design, executive assistant, kahit nga nurse, pwede nang online. I saw it. And here's the best part. Filipino freelancers are becoming the top choice for many international clients. Bakit? Kasi tayong mga Pilipino, we are known to be reliable, detail-oriented tayo, easy to communicate with. Yung clients natin, they appreciate yung malasakit or yung empathy natin, yung commitment natin sa deadlines, at saka yung professionalism natin kasi kahit nasa bahay lang tayo nagtatrabaho, world class talaga yung services na pinoprovide natin. So kung dati, iniisip mo na ang global opportunities ay para lang sa mga taga-ibang bansa, yun, hindi na ngayon. Level na ang playing field. The opportunities are here. Ang tanong lang, handa ka na ba? Handa ka na bang i-claim yung sayo? Yung pagkakataon mo, yung opportunity mo? So parang ang sarap pakinggan, ano? Pero kung may maganda or may positive side, meron din naman na not necessarily negative side, pero real talk siya. Real talk kasi kailangan alam din natin ano ba yung common struggles ng mga Filipino freelancers. Kasi minsan makikita natin sa social media, may mga successful na freelancers online, parang ang dali lang. Parang ang dali-dali lang ng trabaho. Kasi nakikita lang natin yung success pero hindi natin nakikita yung struggles na pinagdaanan nila. Pero behind every success story, may mga pinagdaanan din na takot, doubt, rejections, trial and error. So na-experience ko yung ganun, lalo na yung doubt, imposter syndrome, tsaka napakadaming rejections. As in, napakadami. So, start muna tayo sa unang struggle, which is mindset. So, maraming nagsasabi, marami ako nakakausap. Sabi nila, baka hindi ko kaya. Ala, hindi ako magaling sa English. O, pasensya na kayo ha, kasi medyo Batanggen yung punto ko, kaya lagi ako may ala eh. O kaya, wala ako experience sa sa global clients. Pero the truth is, lahat tayo nagsisimula sa zero. Walang nagsimula na magaling agad. As in, kahit yung pinakamagagaling ngayon na freelancer, hindi nila masasabi sa inyo na magaling na sila agad because they started from scratch. So, because confidence doesn't come before action. It grows after you take action. Kaya nga sa alphabet, 'di ba, ang unang word action kaysa sa confidence. So, ganun din sa real life. I remember nung nagsisimula pa lang ako. Grabe. Kung paano ako naglalamig ngayon, dahil syempre medyo kinakabahan ako dito sa presentation na to, yung nung nagsisimula pa lang ako mag-freelancer, sobrang kaba ko. Takot na takot talaga ako mag-send ng proposal. Parang ilang linggo akong nag-overthink. Ang iniisip ko nun, hindi ako proficient sa Xero. Hindi ako proficient sa QuickBooks. Nagpa-practice lang ako dun sa free version nila. Tapos ang tagal kong wala sa corporate. Hindi ako sanay makipag-usap ng English. Tapos nakabase pa ako sa probinsya. Ang tigas na ng punto ko. Ilang taon na ako dito. Magsasampu na ata. So ang dami kong self-doubts.
Pero naisip ko, mas lalo akong hindi matatanggap pag hindi ako naglakas ng loob at nag-send ng proposals. Eh, pandemic nun, naubos talaga yung savings ko. Ang hina ng tindahan. 1 month na lang ang natitira kong pera para sa tuition ng anak ko, mapapatigil na talaga siya. Ayan, medyo nagiging emotional ako kasi naaalala ko eh. Naaalala ko yung struggle nung nag-uumpisa pa lang ako. Pero, tinanong ko yung sarili ko, pag nag-send ako ng proposal, what's the worst that could happen? Eh, hindi na ako mag-e-effort na pumunta dun sa mismong opisina. Hindi na ako kailangang magbihis ng maganda. Hindi ko na kailangang mag-ayos kasi nandito lang ako sa bahay. 'Di ba? Eh, pag nakahanap ako ng client, pag hindi ako nakahanap ng client, mapapatigil yung anak ko sa pag-aaral. So, kaya yun, kinarir ko talaga. Tapos yun, nagbunga naman ng maganda kasi I'm here. I'm here now. So, yung another struggle naman is yung skill set. Kasi maraming nagtatanong, paano ako magsisimula kung hindi ako marunong ng system? Kung hindi ako marunong ng Zero o kaya ng QuickBooks? Or yung tools na ginagamit ng mga executive assistants online, hindi ko alam gamitin. Ang sagot, you learn one tool at a time. Huwag mong madaliin kasi hindi minamadali yung process na to. Pag-aralan mo lang muna yung isang bagay na mong matutunan. Kasi napakaraming free tutorials and certifications online. Ang pinaka-importante lang is that you start. Magsimula ka lang. And be consistent. Kasi consistency builds momentum. And one of the best way to learn, ang mas mabilis is magtanong. Talagang wag mahihiyang magtanong. Kasi I used to be shy. Hindi lang talaga halata. Sa mga nakakakilala sa akin, hindi ako mahiyain in person. Pero pag sa stranger, sa hindi ko masyadong kakilala, yun, medyo nahiya ako. Pero, every time na ginagawa ko yun, mas lalo kong nare-realize na yung mga kaibigan kong freelancers, some of them are here. Yan. Sinusuportahan nila ako, tinutulungan nila ako dito. They are very generous. Tapos, minsan nagugulat na lang ako kasi they go out of their way to extend help, nakaka-touch. Ayun. So, yun yung struggle yung skill set. And then, yung isa pang common struggle is system. So ano ba tong system na to? Accounting system ba to? Hindi. Ito yung system on how you will handle your freelancing career. Kasi at the start of your career, you need to learn how to create your own system or flow para ma-manage mo yung freelance business mo. Madalas din kasi na nakakalito yung oras, yung nakakalito pag may marami ka ng clients o kaya yung workflow. Kasi unlike sa office na may systems in place na, sa freelancing, ikaw na ngayon ang magpapatakbo ng sarili mong system. It's your own business. Pero once you build your routine, gagamit ka halimbawa ng mga productivity tools like Trello, Clockify, Google Sheets, yan. Magiging manageable na lahat. So, if any of this sound familiar, don't worry, hindi ka nag-iisa. Lahat ng freelancers na kilala mong successful, dumaan din dyan. Yung mga kasama ko dito ngayon sa webinar na mga successful freelancers. Alam na alam nila yan. Pero ang good news, tonight, I'll show you how to turn your struggles into your stepping stones. So, may roadmap. So, um, sinabi ko na sa inyo kung ano yung mga common struggles. Gusto ko na maipakita sa inyo ngayon yung roadmap kasi ito yung clear path on how you can turn your skills into global opportunities. Kasi minsan yun talaga yung nakaka-overwhelm. Hindi natin alam kung saan tayo magsisimula. Kaya, merong good news kasi may structure eh. May structure yung pagpi-freelance. Merong steps. And hindi siya ganun ka-complicated. So, I'll walk you through the 5 simple steps na ginamit ko rin personally when I started freelancing. Ano to, steps na pwedeng-pwede yung sundan kahit beginner pa kayo. Yan. So, let's start with step 1, which is knowing your strengths.
So, highlight your transferable skills. Ano ba yung transferable skills? Ito yung abilities or skills that you already have na pwede mong i-apply sa different jobs, roles, or industries. Hindi siya tied sa specific na career. Meron ka na nito. Pero natatransfer mo siya kahit magpalipat-lipat ka pa ng work. Minsan, nakala natin wala tayong ma-offer kasi hindi pa tayo expert. Parang kailangan maging expert muna tayo. Pero the truth is, you already have something valuable right now. So, kung nakapag-bookkeeping ka na before, payroll, bank recon, yan, mga skills na yan, pwede mo nang i-offer online. Or actually, kahit anong work experience mo sa corporate, pwede mo nang i-offer online. Or even if you're just a student, and alam ko may mga students dito and this is your sign para ka rin yung pag-aaral niyo ng accounting. Kasi kahit estudyante pa lang kayo, once na na-master niyo yung accounting, pwede mo na siyang i-offer as a service kahit hindi ka pa graduate. Ang difference lang is how you present it. Instead of saying, I'm just a bookkeeper, you can say, I help businesses keep their books accurate and ready for decision making. Same skill, 'di ba? Pero iba yung dating kapag alam mo yung value ng ginagawa mo. Ganun din sa iba sa inyo na hindi accounting yung work experience. Kailangan mo lang munang ma-identify if magpo-provide ka ng service mo ngayon, as in today, ano yung first thing that comes to your mind? Pwede niyong ilagay sa chat. Kaya bago ka maghanap ng clients, kilalanin mo muna yung sarili mo. Ano yung magaling ka? Alam mo yun alam mo yun sa sarili mo, ano yung gusto mong gawin. So I advise you to write them all down. Magugulat ka, ang dami mo palang alam. Kailangan mo lang talagang upuan. Kasi when you know your strengths, mas madali kang makakahanap ng clients na fit sa'yo. Ayun, so nasusundan pa ba tayo? Yan. And next step 2 natin is learn cloud-based systems. Ito yung isa sa pinaka-importanting step. Kung gusto mong magtrabaho with international clients. Kasi sa ibang bansa, halos lahat ng businesses ngayon gumagamit na ng mga cloud-based systems sa sa mga accountants, Xero, QuickBooks Online. Ang good news, madaling matutunan yung mga yan. Napakaraming free tutorials sa YouTube and mga free certifications from Xero at saka sa QuickBooks mismo. For example, kung gusto mong matuto ng Xero, pwede mong i-follow si Heather Smith. And kung QuickBooks online naman, si Hector Garcia. Ang dami kong natutunan dyan sa tao na yan pagdating sa QuickBooks. Yan yung mga legit na trainers na ginagamit din ng global freelancers. If iba naman ang niche mo, mahanap mo din sa YouTube yung mga pwede mong i-follow kasi itatype mo lang yung keywords, mahanap mo na sila. Ang mindset lang dito, hindi mo kailangan maging expert agad. As in, hindi mo talaga kailangan maging expert agad-agad. Ang importante, you're willing to learn and explore. Kasi once you master even just one of these tools, you instantly become hireable. Kasi clients love freelancers who already know their systems. Yan. So, tapos na tayo sa step 2. Step 3 naman, build your online presence. Kapag nag-freelance ka, ang dapat mong tandaan, clients can only hire you if they can find you. So, ulitin ko kasi this is very important. Clients can only hire you if they can find you. Kaya huwag kang magtatago. You put yourself out there. Kasi maraming magagaling na accountants, maraming magagaling sa fields nila, pero hindi sila present online, kaya nauna ng iba. Kaya this step is all about becoming visible and trustworthy sa digital space. Start by creating, ito na, start by creating or updating your LinkedIn and Upwork profile or kahit anong platform pa yan. Very important. Gamitin mo yung headline na malinaw at saka client-focused. For example, instead of saying accountant/bookkeeper based in the Philippines. So, ang dami ng ganun, di ba? You try.
Say, helping small business owners stay tax ready and profitable through organized books and timely reports. Pwede ka rin mag-post ng mga simpleng content like accounting tips, Excel hacks, or stories about your freelancing journey. Basta huwag kang mahihiya. Hindi ka naman kilala ng mga yan. At saka ginagawa mo to para sa sarili mo. Hindi mo kailangan maging influencer, pero if gusto mo maging influencer, why not, di ba? Ang importante lang, you are authentic and you are helpful. Ang key ay magpakatotoo ka sa sarili mo at always willing to help. Meron ako isang na-notice na pattern sa freelancing. Yung mga freelancers na always ready to help, whether for aspiring freelancer, or prospect, or client, sila yung sobrang dami ng clients. As in, yung parang sila na yung umaayaw, hindi na nila kaya. Pero ang daming lumalapit sa kanila. Why? Because clients don't just hire skills. They hire people they feel they can trust. So, keyword, feel. So, they hire people they feel they can trust. Kahit di nila kilala yung tao. Pero because they are putting themselves out there, parang nagiging trustworthy sila. So, the more you show up professionally online, the more you attract the right opportunities. Yan. So, yung first, i-recap muna natin yung first 3 steps dun sa roadmap. So, una, know your strengths. Tapos, mag-level up ka technically or mag-aral ka ng cloud-based systems. And third, build your online presence. So, 3 steps na yan. So, ang fourth step is craft irresistible proposals. Dito madalas natatakot ang mga freelancers. Yung part na kailangan mo na mag-send ng proposal sa client, gaya ko before. Pero huwag kang kabahan kasi yung pag-write ng proposal, it's not about selling yourself. It's about offering a solution. Kapag nagbabasa ang client ng proposal, hindi naman kasi nila tinatanong kung gaano ka kagaling. Hindi naman nila mag-gauge yun agad, di ba? Ang tanong nila, can this person solve my problem? Kaya instead of saying, I can do bookkeeping, try saying, I help business owners stay audit ready and stress-free by keeping their books organized every month. Emphasis on the word help. So, laging nandun yung word na help. So, see the difference? The first one talks about you. But the second one focuses on the client and the benefit they'll get. So, si client, ang tanong niya, pagka titingnan niya yung proposal mo, yung offer mo, yung application mo, what's in it for me? Diba? So, pwede kang maglagay ng short sample ng work mo, testimonial kung meron, at saka specific next step, 'di ba? Yung I'd love to help you streamline your monthly reporting. Let's start with a quick call to discuss your needs. So, may call to action. Simple, confident, clear. So, remember this line, clients don't pay for what you do, they pay for what it solves for them. So kapag in-apply mo yan, every proposal you write becomes a powerful door to global opportunities. So another tip para dun sa mga dumadaan sa mga freelancing sites, tailoring your CV to each job post. Ito kasi yung pinaka-common mistakes ng freelancers. Minsan, alam mo yung parang tinatamad ka na kasi gusto mong makapag-sign ng napakadaming, ano, di ba, applications or proposal. So, ginawa ko rin to before na napaka-generic nung sinisend kong proposal. Walang pumansin. Pero nung kinostomize ko na parang kinakausap ko yung prospect through my proposal, na ina-address ko yung needs nila, talagang I took time, doon napansin yung proposals ko. You have to remember bawat client or company, may different needs sila. So, kung may different needs sila, hindi uubra yung generic na CV. Kaya kailangan siyang i-customize.
So, kapag nagbabasa ka ng job description, ito, very important kasi nakuha ko tong tip dun sa aming sourcing manager, 'di ba? Finul force ko na yung paghingi ko ng tulong para sa webinar na to. So, kapag nagbabasa ka ng job description, hanapin mo yung mga keywords na paulit-ulit nilang binabanggit. For example, kung ikaw ay bookkeeper or accountant, QuickBooks, Xero, Excel, financial reporting, bank reconciliation. Kung meron ka talagang experience sa mga yan, make sure na nasa CV mo yan. Kasi doon pa lang makikita na ng client na you understand what they need at qualified ka for the role. Why is this important na ilagay mo yung lahat ng tools na alam mo, yung experience mo? Kasi ngayon, marami ng companies ang gumagamit ng AI. Kasi hindi na kaya ng, alam mo yun, human recruiter. So gumagamit na sila ng AI o automated screening systems para mag-check ng mga resume. They look for specific keywords to see if your CV matches the job post. So, kahit magaling ka, kung wala yung keywords na hinahanap nila, hindi manonotice ang CV mo kasi si AI na yung nagsiscreen ng resume. Kaya wag mo isa-send yung same format ng CV mo, gawin mong personalized, ipakita mo na hindi ka lang basta naghahanap ng kahit anong work, kundi gusto mo talaga yung role at naiintindihan mo kung ano yung kailangan ng client. Isa pang tip, syempre, na hiningi ko din dun sa aming sourcing manager para makinabang tayong lahat. So, kadalasang challenge din natin is yung interview. Sino na dito ang ah, first time na in-interview na parang mahihimatay sa kaba? Parang ayaw umaten, parang ayaw magpakita, 'di ba? Naranasan ko 'yan. Diyos ko, ilang beses na nanlalamig yung kamay ko. Dito maraming kinakabahan, dito rin maraming naliligwak kasi hindi mo na natatakot ka na eh, naunahan ka na ng takot. So, kapag ready na yung CV mo at saka yung profile mo, ito naman yung susunod na test, how you present yourself in an interview. Kasi most clients, lalo na yung international, they ask what we call behavioral questions. Halimbawa ng question, can you tell me about a time when you handled a difficult client? O kaya, tell me about a time you fixed a mistake at work. Dito minsan tayo nabubulol or nape-pressure kasi hindi natin alam kung saan magsisimula. So, ang secret, STAR method. Star na star, starry parang ako nung bata ako. It's like telling a short story. May simula, gitna, at saka ending. So, ano ba yung star? S is for situation. Ano yung nangyari? What was the context? Ang pusa ko nangungulbit. Ano ang nangyari? Ano yung context? Yung T, ano yung task? Ano yung role mo dun sa situation na yun? A for action, ano yung ginawa mong steps para ayusin yung problema? Tapos R, ano yung result? Ano yung naging impact? Ano yung naging outcome? So example, dyan sa slide. May mismatch dun sa financial reports na-submit sa management, yun yung situation. And then you were assigned to fix it. Ikaw na yung pinagawa. So yun yung task. Ni-review mo lahat ng entries, tapos nag-create ka ng bagong reporting template. So yun yung action. And dahil dun sa ginawa mo, nag-reduce ng errors by 95%. So, yun ang result. Yun ang hinahanap ng client. So, ang simple ano. So, iisipin mo lang, bago ka humarap sa interview, iisipin mo lang, ano yung mga instances na nagawa mo yun. And highlight it. Kasi yun ang gustong-gusto ng mga client. This shows your client that you're not just good at what you do, you also know how to analyze problems, take action, and deliver results. Kaya next time na may interview ka, i-practice mo yung STAR method. Hindi mo kailangan maging perfect sa English kasi basta malinaw yung story, may result, siguradong mai-impress mo yung client. And in my own experience, nag interview din kasi ako ng mga candidates pagka may kailangan kami sa finance team namin. At sobrang nai-impress ako doon sa mga candidates na gumagamit ng STAR method. Kasi na ikukwento nila
by way of the STAR method kung paano nila ginagawa yung trabaho nila at kung paano nila napoposition ang sarili nila na maging valuable doon sa client or sa company nila. Ayan, so nandiyan pa ba kayo? Teka, tell me about yourself palang kinakabahan na oo. Ayan, teka, mag-a-admit tayo may mga na-late kasi siguro mga busy sa trabaho o kaya bumabiyahe pa. So next naman, madalas din nakakakaba how to talk to global clients because a lot of Filipino freelancers struggle here. Not because they're not smart. Ang dami kayong matatalino sa ating gagaling natin. But because they're not used to talking to foreign clients yet. So lalo na yung mga nag-uumpisa pa lang. Una sa lahat, you don't need perfect English to be professional. Um, ano ko yan? Ano man tawag dito? Testimonial. Testament ko yan. Basta ang importante, clear ka, respectful ka, confident ka sa sinasabi mo because clients hire you for clarity and results, not for accent or grammar perfection. Accent. Yun, hanggang doon lang yung, hanggang doon lang yung accent ko. Accent. So, ito yung few simple steps. So, be polite but natural. Start with a friendly tone. Pwede mong sabihin, Hi Alex, hope you're doing well. I reviewed your project details and I have a few suggestions. So, hindi kailangan sobrang formal. Just respectful and clear. So, tapos, listen more. Talk less. Yung number 2. Mas makinig ka. Kasi mas kailangan ng client mong sabihin yung kailangan nila. Kaya ikaw yung mas makikinig. Let the client explain first. Take notes. Tapos ask clarifying questions like, just to confirm, you'd like monthly reports every 10th of the month, correct? O, di ba, Pak? Parang ang galing mo mag-English. Pero pinaractice mo yan. That shows professionalism. Tapos, number 3, syempre, dahil hahawak na tayo ng mga international clients, kailangan mo pa rin na i-practice yung English mo daily. I-improve mo by watching business English video sa YouTube, gaya ng Speak Confident English, Advanced English for Executives. O, ilagay mo ang sarili mo doon sa executives. Tapos, try talking to yourself out loud. Kahit sa harap ng salamin, para ma-build ang confidence mo. Ginagawa ko to kahit hanggang ngayon. Natatawa ako minsan. Nakakatawa kasing itsura. Ulit-ulit. Tapos, pero nagkaka-confidence naman ako after. Kaya, yun. Tapos, communicate proactively. Lagi mong i-update yung clients mo before they even ask. Sabihin natin, Hi Mariel, just a quick update. I've completed the bank reconciliation up to October. I'll send you the report later today. Oh, 'di ba? It's simple but powerful and it builds trust. So smile while talking. Kahit Zoom call lang yan, mararamdaman ng client yung energy mo. Pag kalmado and cheerful ka, it always leaves a great impression. Ang kailangan mo lang tandaan, you don't need to sound like them. You just need to connect. Yun importante, connect with them. And the more you practice, the more you'll realize, kaya mo pala because clients don't hire perfect English speakers. They hire people who communicate clearly and care about their business. So, yung keyword na naman, care. So, di ba? Kanina, help, helping. So, ngayon, care. So, experience ko minsan, alam din niya ng mga katrabaho ko. Minsan, madami akong baong English. Minsan, kulelat. Tapos, ang ginagawa ko, in both times, talagang, alam mo yun, pinapat ko yung sarili ko on the back or sa balikat ko. Sasabihin ko pag marami akong baong English, Uy, good job, uy, ang galing. Ang galing mo today, ang daming baong English, ganyan. Tapos pag nauutal naman ako, wala akong masabi, sabihin ko lang din, okay lang yan, okay lang yan. Better luck next time. So, alam nila, hindi ako ganun kagaling mag-English. Pero pag kinakailangan, nasasabi ko naman yung kailangan kong sabihin. I don't take myself seriously pagdating sa pakikipag-usap.
Yun, so napansin niyo yung mga trabaho ko. Dati, ayoko magsalita, pero ngayon, ang daldal ko na. Ibig ko sabihin, nako-convey ko na yung gusto kong sabihin. So, in time, nai-improve yung communication skills natin. Ayan. Ayan, nandyan pa ba kayo? Yan. Type 2 Yes naman. po. Yan, yes. Nandyan pa. So, next naman is finding work and building credibility. Um, Uunahan ko na kayo. I don't think na matatapos natin to in 1 hour. Kasi, dami ko palang gustong i-share sa inyo. And kung sakali naman na you won't be able to, extend, siguro mga 10 minutes, 10 minutes yung magiging extension. I know how important your time is. So, kung hindi, just reach out to me. I can send you the recording. So, let's talk about something na laging tinatanong sa akin. Saan ba ako magsisimula? Yan din ang tanong ko nung nag-uumpisa ako. Kasi marami sa atin struggling kung paano magsimula sa freelancing. Hindi dahil kulang sa skills, kundi dahil hindi nila alam paano i-present ang sarili nila online. So, here's how you can start building your credibility step by step. Number one, create a strong profile. Create ka ng profile, professional profile sa LinkedIn, Upwork, or other freelancing sites. Tapos gumamit ka ng clear headline. Yung kung anong problema ang tinotroubleshoot mo para sa clients. Like, helping small business owners stay audit ready and stress-free through accurate bookkeeping. Tapos number two, mag-build ka ng simple portfolio. Very important. Kasi kahit wala ka pang client, pwede kang gumawa ng mock samples. Hindi kailangan na may portfolio ka na nagawa mo na yun para sa client, sa actual client. Pwede kang mag-create ng mga mock samples like sample financial report, reconciliation, or dashboard. O kaya kung video editor ka, try mo mag-edit ng video and then upload mo sa portfolio mo. Show what you can do kasi minsan yun lang ang kailangan ng client para mapansin ka. And then number three, katulad na sinabi ko kanina, write client-focused proposals. Hindi lang puro task, talk about results. Instead of saying, I can do bookkeeping, say, I help business owners save time and reduce errors through clean and automated bookkeeping systems. Tapos number four, identify your niche services. Kasi ito yung naging isang experience ko before na nag-uumpisa ako. Parang ang dami kong gusto matutunan. So mag-graphic design, mag-video editor, social media manager, ang dami kong gustong alamin. Tapos na-realize ko, take a wait, di pala ako creative. Dati. So, sabi ko, magtatagal ako. Hindi ko ma-offer ang services ko. Kaya, kailangan identify mo yung niche services mo, saan ka comfortable, saan ka excited na gawin. Tapos kung the more specific you are, mas madaling matatandaan ka ng mga clients kasi naka-indicate dun kung ano yung niche na nagpapaka-expert ka. So dun ka mapapansin ng mga prospects. And then number five, ito, join communities and mentorships. Napaka-importante nito sa naging journey ko. Sali ka sa mga Facebook groups, freelancing hubs, at saka mentorship programs kasi dun makakakuha ka ng guidance, ng advice, feedback. Yan, katulad nito, ang webinar na to. Kaya, kasi when people know what you do, they'll start thinking of you whenever someone needs your skill, nagiging top of mind ka. Kaya, keep showing up, even in small ways. Yun talaga yung key. Kasi yung consistency mo today is what builds your credibility tomorrow. Ayan. So, eto naman, yung buhay freelancing. Hindi yung kung anong gagawin mo sa kliyente mo, kundi yung buhay mo. Paano mo ilalatag ang sarili mo. So, let's talk about this, yung mindset. Kasi marami sa atin na tinitingnan yung freelancing na parang job hunting lang. Pero ang totoo,
Freelancing is not applying for a job. It's running your own small professional business. Kaya pag shift mo yung mindset mo na yon, everything changes. You're not just applying for a job, you're offering a solution. Hindi ka empleyado na naghihintay ng utos ng boss mo kung ano ipapagawa. You're a professional who helps solve your client's problem. And you don't wait to be hired. Kailangan i-position mo yung sarili mo to be found. So kung makikita mo yung mga kakilala mong freelancer, lagi sila nagpo-post sa social media. And it's because nilalagay nila yung sarili nila sa unahan. Ipakita mo online kung ano yung value ang kaya mong ibigay. Kapag consistent ka, darating din yung right client. And confidence matters as much as competence. Kasi yung mga clients, they hire people they trust. If they are confident with you, they trust you. So, hindi lang yung basta skilled ka. Kaya importante, marunong kang mag-communicate ng maayos at may tiwala ka syempre sa sarili mo. Sino pang unang magtitiwala sa'yo? Dapat sarili mo. So, and freelancing gives you control over your time. Totoong totoo to. Your time, your income, your growth. Ito talagang gusto natin, di ba? Alam mo yun? Oh, kahit saan mo gusto pumunta, kontrolado mo yung income mo, magdagdag ka ng client, mag-grow ka, marami kang matutunan. Pero, bago mangyari lahat ng yon, kailangan meron kang self-discipline. Kasi, ikaw na yung magpapatakbo ng career mo. Ikaw na yung magpapatakbo ng business mo. Every message you send, every deadline you meet, every report you submit, lahat yan, nagsasabi kung anong klaseng professional ka. Kaya, it's important to always put your best foot forward. Kahit kliyente mo na yung client mo, kasi ako, lagi ko iniisip, will this be the last day na um, magiging freelancer ako? Will this be the last day na client ko tong client na to? So, kung gusto kong magstay dito sa client na to, gusto kong magstay yung client ko sa akin, I'm gonna give my best. Ayun. So, don't think like an employee, think like a business owner designing values. Kasi the moment you start thinking like a business owner, mas lalawak yung opportunities mo. Mas lalakas ang loob mo kasi business mo na yun eh, di ba? Tsaka mas makikita mo kung gaano ka talaga ka-valuable sa global market. Ayan. And then, ito, isa pa. Let's talk about something na madalas nakakakos ng stress sa mga bagong freelancers. Magkano ba ang dapat kong singilin? So, nandiyan na tayo sa negotiation part, nakausap mo na yung client. Tatanong ka na, magkano ba yung dapat kong singilin? Kapag nagsisimula tayo, we usually focus on the rate. $15, $20, di ba? $30 per hour. Na-amaze kasi tayo kapag nababalitaan natin si ganito, si ganyan. Wow, six-figure earner, seven-figure earner. Ang sarap, di ba? Paano niya ginawa? Pero you need to remember, clients don't hire you because of your rate. They hire you because of your value. Pwede kayo magkapareho ng rate ng ibang freelancer, pero kung marunong kang ipakita kung gaano kalaki ang impact ng trabaho mo, you'll be your client's top of mind. So let's put it this way, kung accountant ka, you're not just inputting numbers. You're also helping a business save time, stay organized, and avoid costly mistakes. Dahil sa iyo, mas kaya ng business owner magdesisyon ng tama kasi malinaw at updated ang financials nila. That's your value. Kaya kapag kausap mo yung client, wag lang puro presyo ang pinag-uusapan. Minsan, di ba, parang, gusto kong malaking kita, ganyan. Tulungan mo muna sila kung paano, ipakita mo muna sa kanila kung paano mo sila matutulungan. And clients are always willing to pay more to someone who helps them succeed. So, know your value, own your value, and communicate it with confidence. Kasi once you understand how valuable you really are, you'll never have to underprice yourself ever again. Yan. So, ito naman, freelancer ka na. Kumikita ka na ng malaki. Ito yung hindi madalas napapag-usapan ng mga
na kahit yung mga season freelancers, nagsa-struggle sila dito. Yung financial and career sustainability. Maraming freelancers, ang bilis magsimula, ang bilis umarangkada ng career nila. Pero, hindi lahat nakakastay ng long term. Kasi bakit? Hindi nila tinatrato yung freelancing as a real business. Kung gusto mo magtagal sa industry na to, you have to think like a business owner, hindi lang bilang worker. So, set your rates based on value. Tapos, hindi mo kailangang isipin na magkano kaya yung singil ng iba. Ang kailangan mo isipin, ano yung value na maibibigay mo doon sa business ng client. And then, kailangan mo i-track yung income and expenses mo. Gawa ka ng budget. Gamit ka ng Google Sheets or Simple Tracker para alam mo kung magkano yung pumapasok at lumalabas na pera sa'yo at para saan. So, very important. Kahit freelancer ka o hindi, be smart with your money. And then, plan for slow months. Kasi lahat ng freelancers dumadaan sa ganyang phase. Yung malakas ngayon, tapos biglang mahina. Kaya importante na may savings or emergency fund ka. Maganda na gawin mo na to agad at the start of your freelancing career. Well, actually, maganda mo na siyang gawin ngayon kahit hindi, kasi hindi lang to applicable sa freelancing, kundi sa everyday life. Pwede mo gamitin yung profit first, yung pag sumweldo ka, magtatabi ka muna para do sa mga basic needs mo bago yung luho. Kasi 'di ba, ang madalas ginagawa natin, um, susweldo ka, tapos gagastusin mo, tapos kung ano lang matira, yun yung itatabi mo. So sa profit first, baliktad. Uunahin mo muna yung savings mo bago yung kung ano yung matitira, yun ang gagamitin mo pang needs mo or wants. Pwede mo rin gamitin yung 50-30-20. Ano yan? Basic yan na wherein 50% goes to your income. Goes to your needs. 30% goes to your wants. Tapos yung 20% sa savings mo o kaya pambayad ng utang. Tapos pang-apat, i-diversify mo yung income mo. Huwag kang aasa sa isang client. Diyos ko, nakakakaba pagka biglang nawala yung client mo tapos wala kang pagkukuhanan. So try to find a mix. Retainer clients, one-time projects, consulting, or kaya training gigs. Tsaka pang-lima, never, 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 never stop learning. Kasi dito ka mag-evolve, dito ka magle-level up. Mag-invest ka sa growth mo, mag-aral ka ng bagong tools, mag-acquire ka ng certifications kung meron, mag-join ka sa mga mentorship programs kasi habang nagle-level up ka, mas tataas din ang value mo at confidence mo sa market. Ito, very important. You are your best asset. Sa lahat-lahat, above all else, ikaw ang best asset. So, tandaan mo, freelancing can be a stable long-term career if you build it right. Kaya, alagaan mo hindi lang clients mo, kundi pati finances mo, mindset mo, direction ng career mo. Plan it. So, you're not just working for your income today, but you're building a future that's flexible, fulfilling, secure, with freedom. Diba? Yun, ang sarap. Ang sarap pakinggan ng salitang freedom. So let's talk about naman kung ano yung sobrang proud ako bilang Pilipino. Ito yung Filipino Freelancers Edge. Kasi alam mo minsan, meron tayong, mga Pilipino kasi masyadong mababa yung loob, di ba? Minsan nakala natin, disadvantage na taga Pilipinas tayo kasi malayo tayo sa client, iba ang time zone, iba ang accent, nasa third world country tayo. Pero sa totoo lang, Filipino freelancers are some of the most trusted professionals in the world. Bakit? Kasi meron tayong English proficiency and adaptability to culture. Marunong tayong makipag-usap. We can easily adjust to how clients communicate and work. Para sa mga accountants, itong mga Filipino accountants natin, ang titibay ng accounting fundamentals natin. 'Di ba? Matibay ang foundation natin sa bookkeeping, reporting. Kaya yung mga global companies, they prefer hiring Filipino accountants. I should know kasi I'm in one of the, fastest growing BPO.
na international siya, pero they prefer Filipinos. Kasi alam nila maayos sa mga Pilipino na magtrabaho, laging pulido. Tapos, exceptional yung work ethic natin. Reliable tayo, dedicated, consistent, kahit minsan mahina ang internet, 'di ba? O kaya may bagyo. You still deliver on time, gumagawa tayo ng paraan. And one of the best traits na meron tayo is our malasakit mindset. We genuinely care about our clients' business. Hindi lang trabaho para sa atin kundi commitment. That's something money can buy. Tapos alam nating maging professional, and at the same time, friendly and respectful tayo. Kaya, if you ever feel na baka hindi ako kasing galing ng foreign freelancers, ganyan din yung naramdaman ko before. Pero remember this, what we sometimes think is our weakness, our humility, yung kababaang loob natin, it's actually our greatest strength when balanced with confidence. The world already sees the value of Filipino freelancers. Ang kailangan mo na lang, ikaw mismo ang maniwala na valuable ka because the moment you see yourself that way, you'll start showing up, speaking up, and shining like the global professional you were meant to be. O diba? Shining, shimmering, splendid ang mga Filipino freelancers. So, ayan. Bago ko ipakilala yung next speaker natin, I hope you stay kasi talaga napaka-importante ng mga sasabihin niya. Let's do a quick recap. And sisilipin ko lang kung nandito na ba siya kasi kanina hindi ko siya makita. Ayan, nakita ko na siya. So, bago ko siya ipakilala, let's do a quick recap. Very important. So, 5 things you must know before going global. Mindset shift. Kasi freelancing, hindi yan basta trabaho lang. It's your own business. So, tools and technical readiness. Strive to become comfortable sa mga tools na ginagamit online. The more tech ready you are, the more confident you'll be with your clients. Communication skills, di kailangang super galing sa English, basta importante, malinaw kang makipag-usap, may confidence ka, magalang, proactive, yan, professional. Kasi yun ang gusto ng mga clients, yung mga taong mapapagkatiwalaan nila, tsaka naiintindihan nila. And then, di ko alam kung narinig niyo po sa akong humingiyaw, parang gusto niya na lumabas, naiingayin na siya sa akin. Yun. So, number 4, client acquisition strategy. So, build your presence online, create a strong profile, sumali ka sa mga communities, sulat ka ng mga proposals mo na it talks about results. Visibility creates opportunity. So, dapat lagi kang visible. Put yourself in front, sabi nga. And financial sustainability. Treat freelancing like a real business. Set your rates based on value, track your income, plan for slow months, and always keep learning because you are your best asset. So these 5 pillars are the foundation of your global career. Kapag naintindihan mo na to, sinimulan mo na itong paunti-unti, hindi ka na lang basta magpi-freelancing. Magbi-build ka na ng professional career na global. O, diba, Pak? Global freelancer ako, ganyan. And remember, hindi mo kailangan maging perfect. You just need to start one step, one client, one opportunity at a time. Yan. So, I'll just flash this. Ito yung mga YouTube channels na pinag-aaralan ko kung saan ako pumupunta. And also job sites. Siyempre, brandwork.co, nasa unahan yan. Affiliated ako dyan. Yan yung isa sa pinakamalaki kong clients. Kanyan. So, pwede nyo na-screenshot. Kung hindi kayo accountants, okay lang. Basta yung katulad na sinabi ko kanina, i-check nyo lang kung ano yung mga keywords. So, ayan. Ito na ang highlight ng aking webinar. Our next speaker is someone who truly embodies what it means to turn accounting skills into global opportunities. Yan, sobrang proud ako. She's a virtual e-commerce accountant and founder of COZG Accounting and Bookkeeping Services, specializing in helping Amazon and Shopify sellers
gain financial clarity through streamlined bookkeeping systems. So wala akong alam sa e-commerce. Siya ang expert dyan. Siya din ang creator behind Accounting with Karen, a growing online community and brand that empowers accountants and mompreneurs to build purpose-driven, profitable freelance career. So hindi lang siya sa sarili niyang business, tumutulong din siya sa iba pang mga aspiring accountants. Katulad ko, nag-start siya as a local bookkeeper, charging by the hour, pero ngayon she's working with international e-commerce brands and she also mentors aspiring accountants. Yung journey niya yung proof na yung courage and having clarity result in global success. So, here is Miss Karen May Gache kung paano niya ginamit ang accounting skills niya and turn it into a high-value global offer. And kung paano niyo din yun magagawa. Ayan. Hi, Karen! Paano Hi, Anna. kita? Ayan! Pa-practice ako Good yan. Reading na ba ako? evening! Good Thank you evening, for accepting. everyone. Thank you for accepting my request na maging resource speaker for this webinar. Alam mo, ikaw ay isa sa mga hinahangaan ko, lalo na yung journey mo sa global freelance accountant. And the main reason why I ask you para maging resource speaker kasi I know you'll be able to inspire and encourage yung mga attendees natin talaga Na, to start their freelancing career. Kaya, na, na-pressure ako bigla. take the floor! Thank you so much, Anna. Paano ba ikaw mag-share, di ba? Stop share ako. Ayan, nakikita na ba yung share ko na screen? Kita ba, girl? Yes, yan. Yan, na-pressure ako bigla. Hmm? Grabe, alam nyo ba? Si Ana talaga mas una pa sa akin. Yes. Matanda So, lang talaga ako at yun, pabibo. yan. Kaya siguro marami ding pero it's really a great honor. Actually, yung kung napansin nyo lahat talaga, yung first part pa lang, solved na ako dun sa lahat ng natutunan nyo. Hopefully, nakapag-screenshot po kayo, nakapag-take down notes po kayo kasi lahat po yan, super very helpful po para sa atin na mga dating nasa corporate. Pwede ko bang malaman sino yung mga nasa corporate? Type nyo naman one kung nasa corporate pa rin kayo, nasa local, ganun. Tapos gusto nyo mag-transition into work from home. Yan. Nakikita ko yung mga chat. Yan. Kaya ako natanong, kasi dati po akong dati akong local, dati akong accountant dito sa local, accounting assistant ako for 12 years, yan. Pero ngayon, dahil sinabi na ni Ana sa inyo lahat ng secret on how you can be able, yung blueprint mismo that na pwede mong sundan for you to be able to transition well. Sasabihin ko naman yung secret on how you can maximize your accounting skills and go global. Medyo may mga storytelling lang. Hopefully, makano kayo. Kasi ito yung from zero talaga. As in, dapat na negative yun. I-slash ko pa nga sana. Negative from negative to 6-digit bookkeeper. Kasi naging talaga ako. Thank you so much. Na-pressure ako bigla. Yan, without further ado yan. Pwede ko bang malaman kung saan kayo ngayon? Thank you, coach. Yan. Nandito yung mga coaches ko. Oh my God. Thank you so much, coach. Yan. Thank you. Pwede ko malaman kung taga saan kayo? Yes. Yes, accounting people. Yes. Congratulations. Admit natin sila. Kung taga saan kayo, pwede nyo bang ilagay or type nyo dyan sa chat box para malaman ko naman kung nasaan kayo ng panig ng mundo ngayon. Hopefully, hindi kayo nasalata. Meron dito taga Taguig, Antipolo, Candelaria, Quezon, Cebu, Makati, Porac, Sultan Kudarat, Cavite, oh my God, sino yung UAE? Candelaria, diba? Global talaga tayo ngayon. Candelaria, kaya sa isa pa, Delphine, huy, kapitbahay. Yeah. Kapitbahay. Baka mapuntahan niyo dyan si Ana. Okay. Puntahan niyo. Thank you so much. Kasi nandito pa rin kayo. Ay, ang gusto ko to, may mga taga-UAE. Grabe. Diba? May taga-Saudi mo, nga. Ana. May taga-Saudi. May taga-Saudi ka Oo, uuwi na yan sila. Pagkatapos nito, uuwi na yan sila. Yes, also Mag-freelancing na. proud. Oo, naging din ako talaga, member ng accounting peoples, yan. Kaway-kaway sa mga accounting peoples dyan.
hopefully, magstay kayo. Kahit, I will try to my best to really, paikliin siya. Pero as much as possible, yun. Yan, gagawin ko lahat ng aking makakaya. Hopefully, to really, ibigay sa inyo, i-share sa inyo yung mga natutunan ko during dun sa freelancing ko. So, dati rin po akong nasa corporate, yan. Kung ano, pero nung nag-start ako, as in, nag-start ako katulad din ni Ana. Nag-start ako during the pandemic. Meron ako na no freelancing experience before, pero nasa local ako. Pero tingin ko, yung ginagawa ko sa local na accounting assistant ako sa payable, sa inventory, hindi pa rin siya sapat for me to transition into freelancing. So yun yung mga starting point ko that time. Wala akong laptop. Ayan, sino yung mga naka-experience dito na wala silang laptop nung nag-start sila? At wala silang laptop ngayon pero gusto nilang mag-start. Type nyo rin yan sa chat box natin. Wala akong wifi. Guys, wala akong internet at all. Sino rito yung gumagamit ng mga mobile data lang? Yan. Kaway-kaway kayo dyan. Ano yung SIM na ginagamit? Di ba dati GoTime? Ay, Ghost. Ano yun? Ano yung mga SIM? Yung smart, yung mga dito SIM, yan. Wala akong portfolio to start with. As in, start with scratch, as in zero, negative pa nga eh. At sobrang baba ng low esteem ako. Ibig sabihin, hindi ako ganun ka-confident to really talk about my experience, kung ano yung mga natutunan ko. Nasa background lang ako. At tahimik po talaga ako sa totoong buhay. Kung kilala niyo po ako, sobrang tahimik ko po talaga. Pag nakita niyo po ako sa event, hindi po ako maingay, hindi po ako. Tapos, dahil doon, kasi hindi ako CPA. So, sabi ko, anong gagawin ko? Paano ko magbibigay sa kanila ng accounting services kung hindi naman ako CPA? So, sobrang ang laki ng insecurity ko na wala akong word na yun sa dulo ng pangalan ko. Pero I've been 12 years ako sa accounting assistant. So pinagdaanan ko talaga si accounts payable, si accounts receivable, naging cashier din ako, pumupunta ako sa mga bangko, pumupunta ako doon para sa ng petty cash, tapos nagbibilang ako during the month end. Yan. So yan talaga yung picture nung first computer na pinagsimulaan ko. Yan. So yan, as you all know, yan, naging corporate girl tayo. Wow, ang taray. So from dati naging sales lady ako before, di ba? Dati kasi walang hindi available yung cashier. So kung ano yung available, yun yung kinukuha ko at ginagrab ko. So nung nakagraduate ako, naging ako, Ayala girl. Yan, sino yung mga taga-Ayala dyan, yan yung bumabiyahe, taga-Bulacan na bumabiyahe ng Ayala ng 3 hours para lang makapasok. Kasi yung mindset natin before is yung opportunity is nasa Manila, nasa Ayala, nasa Makati. So if you wanted to have yung malaking sahod na tinatawag, is you have to be there. Tapos kailangan mong bumiyahe. From Bulacan pa ako, San Jose del Monte. So gumigising po ako ng 5 a.m. para lang pumasok sa aking trabaho. Tapos lumipat ako sa manufacturing company. So all in all, 12 years akong naging bookkeeper dito sa Pilipinas and accounting assistant. Yan. So bakit ako nag-transition? So nasa corporate na ako, bakit ako nag-transition? Alam niyo po ba? Story time lang. Kahit nasa accounting assistant ako, hirap na hirap pa rin ako sa pera. Kasi by lang yung aking sahod, parang nakakap lang siya dun sa ibibigay sa inyo. Medyo mataas naman siya sa normal na binibigay sa atin dito sa Pilipinas kasi nga accounting assistant. So akala nila pag accounting assistant nasa 50, wala sa 50. Nasa lang, 60 ba yun? Basta ganun lang yung halaga. Sabi ko, paano ko siya mapagkakasya for my family? I have 2 kids already. And then, ang ginagawa ko, sinurito yung mga nangungutang. Sinurito yung nag-London Bridge is falling down. Lahat ng pwedeng pagutangan, SSS, pag-ibig. Kung pati nga PhilHealth, taas kamay sa mga nangungutang dyan. So, alam mo yung grit ko talaga to really start freelancing kahit wala ako nung lahat nung nabanggit ko. Wala akong laptop, wala akong wifi, is ganun kataas. Kasi sobrang baon kami sa utang. And back then, ang utang ko noon is umaabot siya ng 500,000. At tinatawagan ako ng lahat ng credit card, tinatawagan ako ng lahat ng mga pinagkakautangan ko, yung mga lending site na yan na sobrang tataas maningil, sobrang tataas na magpataw ng interest. Kaya yung grit ko
ko to start freelancing that time, sobrang taas niya. I really have to make it work. Wala ako ng equipment, no problem. Ginamit ko yung ito pa, matanda na to, 10 years old na to na laptop. Sabi ko, try natin. Let's try to test. Hindi gumagana yung keyboard. So, ang ginawa ng asawa ko, binilan niya ng keyboard. So, hindi gumana yung screen. Nagkaroon ng line. Diyos ko, sabi ko, bilan natin ang monitor. So, you really have to shift your mindset on what you can do right now. Hindi dun sa mga bagay na, ay, wala ako niyan, kaya hindi ako pwedeng mag-start. Alam mo yung mga ganun mga. Tapos ito pa, accounting ako, I have to open, tulad ng diniscuss ni Annalise, ako nandito ka kanina. Diniscuss niya yung mga apps and tools, online site na kailangan natin buksan. So we have to cloud accounting basic, QuickBooks and Xero. Tapos ang nangyari, dahil binili lang namin yung bumigay yung laptop. So bumili na yung asawa ko ng CPU. Yung CPU na binili namin, second hand, tapos nangutang pa kami. As in, ganun talaga yung starting point. Tapos, may ganito ka pa makikita dun sa monitor mo. Alam mo yung porsigido ka, you really have to start, you have to apply, but there are still circumstances na hindi natin mape-prevent. So, maswerte na lang talaga yung mga nag-i-start ngayon na meron na silang laptop, meron na silang wifi. Ngayon, ang gagawin na lang nila to be able to start applying for a job. Pero paano kung wala ka, di ba? Paano mo gagawin na mag-work yung isang bagay kung wala ka ng lahat ng ito? So, yan yung itsura nung workstation ko before. Yan, so nakita mo naman, di ba? Sabit-sabit yan, kahit wala akong pakialam. Wala akong pakialam, kasi mag-send ako ng mga application. The same strategy na diniscuss kanina ni Annalisa is the same blueprint na ginagawa ko rin. Nagsisend out ako ng mga application, tapos eventually, someone really trusted me. Diba? At nakita niya yon when I have read the proposal, ginawa ko rin yung ginawa niya, kinostomize ko yung proposal ko. At naalala ko pa, kami pa rin hanggang ngayon, di ba, 4 years and we're still strong. We're still strong, we're still naalala ko, the proposal that I made to him is, siya ay nagbebenta ng mga toys na gawa sa kahoy. At meron siya nakita akong vision and mission niya sa website niya na for every toy that they will purchase or bebenta is nagdo-donate sila ng part of their sale sa isang mga NGO. So yun yung sinama ko dun sa proposal. Sabi ko sa proposal, I love your vision and mission wherein for every 3, kinapi-paste ko lang yung mission and mission nila dun sa proposal ko. I really love your vision that you are really helping other people from the sales that coming from your company. So, ang pinaka-dadagdag ko lang doon, kailangan mong i-repeat the same word that the client are using whenever they are posting a job. O, diba? So, siya yung nagbigay sa akin ng breakthrough wherein nakalaya ako sa corporate. So, you really have to get that one breakthrough. Hindi mo kailangan mag-resign agad-agad. Wait, baka mamaya sabihin, ay, pumunta ako sa webinar, tapos sabi nila doon, there's a lot of opportunity that's coming for me pag nag-resign ako sa corporate job ko. Wait, stop muna. Kasi you really have to assess your current situation right now. Kasi iba-iba tayo ng sitwasyon. So yung sitwasyon ko, malamang hindi naman din yun yung sitwasyon nyo. You really have to assess it right now. So kailangan mong tingnan ngayon is ano ba yung sitwasyon mo ngayon? Kaya mo na bang mag-jump into freelancing? Kaya mo na bang maghanap ng trabaho? Kasi dito po sa freelancing, lahat po ikaw ang gagawa. Guys, hindi siya job hunting na kailangan kung ano lang yung a-applyan mo, trabaho lang yung a-applyan mo, hindi. You're treating your freelancing as a business. At sa business po, kailangan may marketing, di ba? May HR, may operations, may lahat ng bagay na ganun before to be able to start. Hindi kailangan mag-jump into freelancing agad, iiwan mo lahat. I-assess mo muna, kaya ba ng pamilya mo? Can your spouse support you? Can your children, pwede mo ba silang hindi ka magtrabaho, pabubuhay pa rin yung pamilya mo? Kasi it's really a decision that's coming from you. So, ang iiwan ko sa inyo, alam mo
tapos na hindi pa. You really have to write your whys right now. You really have to know what is my why, bakit gusto ko mag-transition in freelancing. Kahit ano pa yan, Tagalog, your English, gawin mo. Because your why will be your firm foundation when troubles come. Pag nare-reject ka na ng kliyente, kapag hindi gusto yung proposal, kapag hindi sumisipot sa discovery call, pag nag-ghost ka ng client, you really have to know your why. Bakit mo gusto mag-transition? At yun, ang aim ko talaga noon, makalaya talaga sa utang. Biruin mo, gabi-gabi, araw-araw tatawagan ka, ma'am, kailan na po yung bayad niyo, ma'am? Kailangan na po naming maningil. Tapos to the point, pinuntahan talaga kami sa bahay. Talagang kinausap ang pamilya ko na yung anak niyo po may utang po sa amin. Kung hindi po siya magbabayad, baka may magawa po kaming masama sa inyo. O diba? Sino ang hindi matatakot para doon? So you really have to know your why right now. And then, yan, fast forward, nagkaroon na ng kliyente. So doon nag-start, mag-invest ng mga tools and equipment, diba? Mag-invest ka ng mga laptops, ng mga computer na maayos, CPU na maganda na hindi na nag-give up, o diba? So there are 3 shifts that you have to do right now. First is hourly to value. You have to transition from being an hourly billing model to a value-based pricing. Actually, kanina diniscuss na rin to sa atin ni Ana Disay. Pero may story ako na ibibigay sa inyo sa mga susunod. Second is you have to be a generalist to niche. Ibig sabihin from general accountant to a niche wherein ako, e-commerce ako, doon ako nakilala. Nakilala nila ako na nagtuturo ng e-commerce. So yun yung ginawa ko na ngayon, pinanindigan ko na. Tapos from manual to tech, ito, diniscuss din sa atin ito ni Annalisa. Pero ngayon, magbibigay lang ako sa inyo ng mga short story. So from hourly to value, stop selling your time. You have to transition from hourly billing to value-based pricing. And this will allow you to focus on the results you deliver rather than just the time you spent on the task. Alam nyo ba, may isa akong natagpo ang kliyente. Ang sinabi ba naman, milking cow daw ako. Sabi ko, ha? Paano ako milking cow? Nilagay ko sa kanya lahat ng task ko. Sinabi ko sa kanya lahat ng task, lahat ng time that I allotted from that. At excuse me, hindi kita ginagatas. Sabi ko, ba't naman kita gagatasan, di ba? That's very clear on our contract. Ang problema pa noon, nag-usap lang kami through WhatsApp. Wala akong napadala sa kanya na kontrata. Wala rin akong magbigay sa kanya. O di sana, sayang, okay, sayang yung pagod, wala na tayong magagawa doon. Hindi naman natin sila pwedeng habulin, hindi naman tayo makakapunta ng Amerika. So, pinabayaan na natin. But we learned from that experience. Then second, start selling clarity. By emphasizing the clarity in your offer, client can understand the true value of your service. And it's leading to a higher satisfaction. Tandaan niyo yung word na yon, satisfaction and willingness to pay premium prices. Yan. So dati yan, meron akong mga nasisenda na mga proposal, ganyan. Tapos, may mga debate pa yun So, may mga kunyari, hi Karen, nice to meet you. I am impressed by the question that was asked. Alam niyo ba yon? During the cover letter pa lang, syempre may pasikat na tayo kay client, yung parang pang-premium na agad yung ibibigay natin sa kanya. Nagtatanong na ako agad sa kanya. During, sabi, aplikante to, pero matanong. Aplikante to, pero may pakialam, may malasakit sa business ko. So, I asked detailed questions about the company, ilan yung bank account mo, bakit kailangan mo ng bookkeeper ngayon, kailangan mo ba magpasa ng loans and everything. But during the discovery call pa lang, tinatanong ko na lahat yun. Kasi that will make me to send them the proposal na cannot resist. Yun. So, kung yung iba, naliliitan dito, pero dito kami nag-start. Nag-start ako dito, $7 per hour. So, imagine that you will have $77 per hour times mo sa 80 hours times 50, meron ka ng 28. Diba? Isang kliyente lang yun. Isang kliyente. Tapos, yung gagawin mo na trabaho sa kanya, mabilis na yung 8 hours. Pero, you really have to know kung ano muna yung problema niya. Actually, guys,
ito, doon sa mga natatakot, ayoko po muna mag-start. Natatakot ako mag-apply kasi hindi ko pa po alam lahat. You can start kahit isa lang yung alam mo, then eventually, pag-aralan mo na lang siya along the way. Huwag kayong gagawa na meron kasing phrases before na fake it till you make it. Don't do it. Because the client will know eventually. Pag sinabi mo sa kanya, ay, marunong po ako sa QuickBooks, marunong po ako sa Zero. Bakit pa pag sinabi ng client, sige nga, mag-ano ka, share screen, show me how to do it. Baka mamaya manginig ka. Sinabi mo sa resume mo na efficient ka sa ganyan. Sinabi mo sa resume mo na gano'n. So, mas maganda pa rin, you really have to say them kung ano yung, hindi ko siya alam, but there's a lot of YouTube tutorial that I can, no? Wala ka namang problemahin sa akin. I can learn it. Mabilis ako matuto, gano'n. Kung gusto ni client, tatanggapin ka. Kung hindi, okay lang yun. So imagine, kung tumanggap ka ng $7 per hour, tapos 80 hours yung gagawin, times 55, meron ka na agad na malinis na 30,800. Paano kung ang gagawin natin, eto, this my client, nakakatawa tong client na to. February 2023, nag-start kami mag-work sa kanya ng project lang or clean up project. Na-refer ako through my network or friend na nakita ko sa isang community. Pwede ba banggitin? So, yun, nagkita kami doon sa community, tapos nakita niya ako, may opening sa kanila. Uy, baka gusto mo, baka kaya pa ng time mo, try mong gawin to. Ano lang naman, project lang naman siya. Then, November 30, 2023, pinar niya kaming lahat. Pinar, as in, tinanggal. Sabi ko, okay lang, pero nagpasalamat pa rin ako sa kanya. No hard feelings, doon, ganyan. Tapos, noong December 15, 2023, nirehire agad niya ako with a full-time position na mas mataas doon sa offer niya nung una. As in, sobrang taas, parang 10 times. Sabi ko, ha, ganyan talaga? Sabi niya, wow, kasi nakita niya that based on your conversation, always give your client premium experience. Huwag mo siyang i-ghost, huwag mo siyang hindi kakausapin. He will surely return if he is satisfied with your service. So, doon ko na, ay, hindi na pang hourly rate si ate girl. Dito siya naman $7. Tatawa ako doon kasi nga, may naka-appreciate pala nung ginagawa ko. Kasi back then when I do incorporate, hindi ako ma-promote. So, tapos nung nag-transition ako ng freelancing, finance manager, binibigay sa'yo ng client yun. Kasi they see that you have given them yung malasakit dun sa kanilang trabaho. And that's really precious sa kanila. Kasi based dun sa namin, sa convo namin, tatanong pa niya ako, ano availability mo, kaya mo pa ba, ganyan. At they really are concerned about my health. Kasi hindi naman porket tumanggap ka ng maraming kliyente, is okay ka na. Meron mga tumatanggap ng mga kliyente, but they're still not happy, di ba? Tapos, you have to raise your rates. Yan. Don't undervalue your services. Charge what you are worth. So, yan yung sample ng aming mga client ko na nakakuha ka ng $10,000 dahil sa kanya. By simply, alam nyo, nung kwento nito, nung sinesend ko sa kanya yung billing, ako pa yung nahihiya. Ako pa yung nahihiya na ibibid ko siya ng malaki. Kasi nga, sobrang dami nung ginawa, in-explain namin sa kanya yung pero nakita niya yung value that we are working on his company. Tapos ang reply niya lang sa akin, this is okay with me, send it to my accountant. Ha? Talaga? That's okay with you? Ang laking pera nun. Sabi ko, parang ako pa yung nag-aano na, ay, oo nga, no? Sometimes, pag nag-charge tayo ng mababa, feeling nila, low-key lang yung ginagawa natin. Pero alam nyo, pang-global talaga tayo mga sis. Diba? So, wag mo titingnan na, kasi ganito lang nila charge eh. Nakikita ko yung charge nila, 1,500. Baka ganun lang dapat yung i-charge ko, 1,500. Pero you really have to calculate all the banks, all the credit cards, all the transactions. At ipapakita mo sa kanya, at pag kinakausap namin siya, video on. Tapos ipapakita mo yung analysis, ito po yung nangyari doon sa nyo, ito po yung nakita natin, ito yung mga nagawa. Sasabihin mo rin yung mga pendings, and the client really appreciate it. So doon natin na, ganun pala talaga yung
masyado lang natin kasi minsan ina-underestimate yung sarili natin kasi feeling natin, dahil Pilipino tayo, dapat mababa lang yung ano natin sa kanila, yung mga mura lang, ganun. Kasi baka feeling nila nakakano mag-charge ng malaki. Pero hindi po pala ganun. So from shifting yourself from the I can do it from you, ganyan. Instead of I will help your company from this, from that, mas nakikita ng client ay mas okay pala yung mga Pilipina na. At may malasakit sa business nila. Ayan. So, ayan yung earnings natin para dun sa client na yun. By simply, oh my God, sabi ko sa kanya, nanginginig ako, hala, tatanggapin kaya ito ng client, makasabihan na naman ako ng ano. By simply have the best foot forward. So makikita mo, isang client lang yun. Sabi niya, oh my God, ganun pala talaga ang ano sa freelance. So, from generalist, nag-niche down ako. Kasi alam niyo po ba, katulad ni Annalisa, napakarami ko rin gustong gawin. Promise, gusto ko mag-video editor, gusto ko mag-copywriter, gusto ko mag-FB ads. Teka lang, sabi ko, kung ganun yung path na gagawin ko, it will take me another months or 1 year for me to master that craft. Eh ano ba meron ako? Teka lang, accounting student ako, graduate ako ng accounting, check. Accounting assistant ako, check. May alam ako sa financial, check. May alam ako sa payables, check. Yun na, in-applyan ko, bookkeeping. So from the start, hindi agad ako nag-niche down. So nag-generalist ako, tiningnan ko muna mga possibility. At alam nyo ba dati, gusto ko maging real estate kasi mayayaman daw ang mga nag-real estate, bookkeeping. Gusto ko maging, ang dami kong gusto, di ba? Pero the person that would give me the break in freelancing, nagstay ako sa kanya kasi Amazon yung kanyang platform wherein doon siya nagbebenta. Tapos tiningnan ko how is Amazon working, the workflows that they are doing, the activities that you are, what a bookkeeper can do to contribute on their sale. So nag-niche na ako ng e-commerce. So napunta ako ngayon sa yung mga sumunod na kliyente, nag-Shopify. So, naging cycle ako doon sa e-commerce. Nagkaroon ng mga... At sa ito pa, hindi ko talaga alam, di ba, lahat. Hindi ko inaaral lahat. Kung ano lang yung kailangan ng client. During our discovery call, magsusulat ako, attentive listening to their needs. Kung ano yung problem nila. Susulat nila. Ay, kailangan pala na ng ganito. Kailangan pala ng someone who will do the zero bookkeeping with them, Shopify bookkeeping. Yun ang inaaral ko. Hindi ko inaaral lahat. Kasi mabubuwang ako pag inaaral ko lahat. So you have to focus, specialize in a single niche, allows you to cater your services, make it easier to attract and retain clients who need your expertise in that area. So, ito, doon sa mga hindi nakakakilala sa akin, I also do nagtuturo rin ako sa YouTube, sa TikTok, sa FB. Kung ano yung mga natututunan ko, tinuturo ko naman din sa ibang tao. Tapos nakakatawa, tapos bumabalik sila sa akin, sabi na, uy sis, thank you, bakit? Yung exact formula or framework that you teach other people on how to do the Shopify bookkeeping, ginawa ko sa client ko at nag-work. Grabe sis, ganun lang pala yun. Oo, hindi ko rin alam. So you have to build also the trust. Building the trust with the client comes from demonstrating them the clarity in your offer. So hindi na naliligaw yung ibang mga tao. So may mga freelancer friends ako na iba yung niche nila sa akin, mga copywriter, mga ganun. Tapos kapag may client sila na need ng bookkeeper, ikaw na agad yung nakikita nila. Kasi you're always out there showing up, pinapakita mo yung sarili mo, nagtuturo ka. Kahit hindi naman perfect, you don't have to be perfect to start your freelancing. You have to really start doing it right now. So dahil doon, naging, di ba, expertise nga. So, may disclaimer naman yun. Sabi ko, guys, eto, tuturo ko sa inyo yung mga natutunan ko. Ito yung share ko sa inyo, ibabahagi ko sa inyo kung ano yung mga natutunan ko, bla bla bla. Ito, ganito pala mag-record ng Shopify, bla bla bla. Alam niya ba, nakakita ako sa isang community na naghahanap siya ng expert para doon. Ako nag-message, o di ba? So, kailangan natin gumawa rin ng sariling move. Huwag na tayong maghintay kasi minsan nag-aantay yung iba. Kaya,
ano ba nangyari sa'yo? Nag-send up po ako ng 100 application. O ano nangyari sa 100 application? They don't get feedback from the application na ginawa nila. Out of the 100, ilan ang tumawag sa'yo? Tingnan natin muna yung resume mo. Baka naman may kulang yung resume mo. So from that client alone, so ganito yung na-earn mo. O diba? So by konting oras lang na i-google mo, pero ganito yung outcome niya. So hindi na siya nagde-depende ngayon dun sa oras or task na ginagawa mo for the client. But from the conversation, pag natumbok mo dun sa conversation nyo kung ano yung need ng client mo, eventually it will be, ayun, mabibigyan mo siya ng solution. So dati, product pusher ako. Yung mga pusher dyan ng product, yun yung binibigay ko. Ibig sabihin, hindi, kailangan mo ito. Pinupush ko yung sarili ko sa kanila, yung skills ko sa kanila. Kasi yun yung skills ko. But nung tinanong ko, ano ba need mo ngayon? What's your need? Ang gusto mo ba ay mapalaki yung sales mo, blah, blah, blah. You really have to hire other people. Hindi ako. Hindi ako ang need mo ngayon. So, gano'n. So, yan. Then, shift from manual to tech. Ito, sino ba sa inyo ang nangamba na papalitan na tayo ng mga AI? Paano na yan? Hindi na profitable yung skills natin kasi papalitan na tayo eventually ng AI. Hindi po yun totoo. There's still also lapses pa rin ng system na kailangan ng human intervention. Not all automated ng mga system. Ako, doon sa company ko ng Amazon, nagkaroon siya ng transition to automation ng A to X. Mas napabilis yung posting kasi yun naman yung hangad natin sa ating mga kliyente. Mas makita nila yung mga bills, yung mga costs na kailangan i-analyze, advertising, inventory, then yung mga shipping expenses, kasi mas matutulungan mo pa siya sa ibang mga bagay. So from transitioning from being so manual, huwag kang matakot. Ay, nakakatakot kasi mamaya tatanggalin na ako ng client ko. Huwag kang matakot kasi you really have, hindi lang yung sinabi kanina ni Annalisa, na you really have to, hindi ka dapat makontento sa isang kliyente. You really have to seed. Pwede kang mag-seed. Hindi mo naman kailangan i-harvest ngayon. So paano mo siya gagawin? By starting to showing up, by starting do a video on what you are learning right now. Ito natutunan ko. Ito pala ang zero, ito pala yung ito yung QuickBooks. Ganito pala gumawa ng billing. So napapractice mo yun. So you have to create a system and automation para dun sa lahat ng mga projects mo. So ako, ginagawa ko, document ko yung projects ko para dun sa isang kliyente. Kaya kahit eventually natanggalin niya ako or alisin niya ako dun sa system, meron akong naiuwi para sa akin. May process ako, may automation ako, may system ako na naiuwi. So ganito pala yung pag-create nila ng invoice, pag-create nila napunta ako sa iba-ibang mga niche before ako mag-focus sa e-commerce. And then, yan. Ito yung problema ng ibang mga tao. Paano ko po ba ipapackage yung skills ko? So, you really have to pick your niche right now. Pero kung nagsisimula ka pa lang, generalists will do. Tapos start doing, ito pala yung ginagawa nila, ito pala yung ginagawa namin, ganyan. Kasi maraming mga niche. Ibig sabihin ng mga niche, yung mga industry. Ako, e-commerce, real estate. Sa real estate nga lang, napakadami pa rin po pala nitong mga niche. So, meron mga nagpo-focus dun sa mortgage, di ba? Mga broker. So, iba-iba siya. Kasi kapag alam mo na yung niche ng client na gusto mong katagpuin, katulad sa e-commerce, may Amazon, may Shopify. So, sino ba yung gusto mo dong kausapin? Yung mga Amazon ba na masasakit sa ulo? O yung mga Shopify na merong system that you can work. Kasi from that niche, you can define their pain point. Ano ba yung nagpapasakit ng ulo nila? Advertising cost, ang taas, pero walang conversion into sales. Anong problema? Ganon. So you really have to know the numbers. Ano ba yung mga cost na ginagamit sa e-commerce? Sorry e-commerce kasi yung client. Mostly ganun yung ginagawa namin. We analyze their advertising costs, their shipping, yung mga shipping ng bawat produkto papunta dun sa supplier, papunta sa port, papunta dun sa warehouse, papunta dun sa client, sa customer namin. So you really have to offer a transformation. So
from this to that, parang ganon. So, dati magulo yung, chaos yung aking bookkeeping. Sobrang manual. Pero nung dahil na-hire ko si Karen, naging automated na yung 95% ng aking books. O, diba? So, nakakapag-produce na agad ng, nakakapag-close na agad ng books from 10th of the month. Ngayon, 5th of the month, ready na agad yung Tibro, 'di ba? So ngayon, mas mapapabilis yung analysis ngayon ng kliyente natin, mas makikita niya, ay sobrang taas pala ng ating ads ngayon. Tapos hindi siya nagko-convert into the sales. Anong problema? So mapag-uusapan niyo ng department kung saan yung cause ng problema. Yan. So for every client that you will have, you have to really listen actively. 'Di ba? You have to know, yan yung sample natin ng mga conversation to them on how we will able to ask yan. Yan. Tapos, syempre si client, 'di ba? Meron din siyang mga question. Yan. You have to understand your client's pain points and goals and tailor your services accordingly to them. So, nag-submit ka ng proposal ng April 26, nag-offer siya ng May 2, o 'di ba? Accepted agad yung contract. And then, exceed expectation ni client, go extra mile and surprise your client, 'di ba? Na makikita mo na hindi lang pala ito yung iba kasi tingin sa bookkeeping manual entry pa din. Hindi. We're doing analysis for our client. So makikita natin doon sa pangapalitan ng ating mga conversation with our client is eto, sabi nga niya, ang dali-dali lang naman mag-generate ng reports. So what's special about the reports? Ganun yung sinasabi niya. So pinakita natin sa kanya yung analysis natin dun sa report na na-generate natin. So hindi niya kasi nabasa yung naka-pin or naka-document. So copy-paste na lang natin dun sa reply. So based on your financial data na sinabit mo sa akin, ito yung mga nakita kong analysis niya. So kung medyo nahihirapan ka pa din, ito may mga excuse. Ang hirap mo na mag-analysis, hindi ko alam kung paano mag-i-start. You can use AI, pero be cautious on how you will use AI. Kasi si AI, nagkakamali pa rin po. So kung hindi ka maalam din na accountant, tapos sinignan mo yung tapos kinopy-paste mo lang bigla, hindi mo binasa, hindi mo inanalyze. Tapos during your job interview, tinanong ka ni client, bakit sabi mo, ganito yung mga nakita mo dun sa slides ko, blah, blah, blah. Tapos hindi mo inaral yung sinabit sa'yo, kinopy-paste mo lang mismo, inaskis mo siya. That's a no-no. You can use AI, but with the caution. Babasahin niyo pa rin, aaralin niyo rin. Tama ba to? Tatanungin mo siya, tama ba yung pagkakakompute mo? Kasi minsan, computation, namamali po siya. Huwag niyo po siyang 100% na i-rely lahat kay AI. Next is, what did I get? Doon sa pag-alis ko sa corporate, tapos naging freelancing ako, ayan, na-enjoy ko na po ang buhay ko. Dati po kasi hindi ako ma-absent sa trabaho ko. Kasi ang paniniwala ko, kailangan natin tulungan ng kumpanya. Sino rito yung mga hindi uma-absent sa corporate? Mga bayani kahit umulan, bumagyo, lumindol, papasok po yan. Yan. Kaway-kaway po kayo. Kaya nakakapag-enjoy kami, nakakapag-travel kami. Yan, first travel namin ng pamilya. 'Di ba? Nakapag-plane, nakapag-Palawan. Yan. 'Di ba? Yung bahay na pinapangarap ko, that's way back 2022. Ngayon, natitirahan na namin siya. O 'di ba? Ano na siya, na-renovate na rin siya. Hindi lang basta tinirahan. At dating motorsiklo lang yung meron kami, ngayon may kotse na. All because of freelancing. Na yung mga bagay na pinapangarap ko dati, makapunta sa Baguio, makapunta sa Mayun Volcano, that recently lang to. Kasi ngayon, nagagawa na. All because of freelancing. At dahil tayo ay mamamayan na nagmamahal sa bansang Pilipinas, kahit wala pa rin nakukulong sa flood control, nagpa-register tayo. Kasi we wanted to be legit, di ba? We wanted na maging, magsimula ng pagbabago dito sa ating bansa, di ba? By doing it, nagpa-register tayo. Because I have agency na catering local clients na tinuruan ko yung tatay ko ng freelancing, ng bookkeeping, ng QBO.
Tapos sinulungan ko yung mga pinsan ko na mag-aral kasi sabi ko, if other people na gagawa nila yun, tayo pa kaya? Tapos tulungan tayo sa pamilya, sama-sama tayo uulan. Sinasabi nila, huwag kang mag-hire ng kamag-anak, huwag kang mag-hire ng ano kasi sakit sa ulo. Pero nilinaw ko yun sa kanila during dun sa onboarding natin na ito yung ginagawa ko sa kliyente. I do the talking to my clients and you do the deliverables, di ba? Dati nahihiya pa akong ipakilala yung sarili ko as an agency owner. Laging nagtatago ako sa silong ng kanila. Tapos ako yung naka-front, tapos sila yung gumagawa. But this time around, I really proud to say na sila, alam po nila ng kliyente ko na meron akong mga tao na gumagawa para sa akin. At masarap sa feeling na nakakatulong ka rin sa ibang tao. At ang pangarap ko lang dati talaga, makapag-shopping. Ang makababaw, di ba? Makapag-shopping na hindi tinitingnan yung presyo. Dati kasi sobrang, ayoko umiyak eh. Huwag niyo ako mayak eh. Ano ako, dati kasi, nangungutang pa ako sa kakilala ko. Magpapaswipe ako sa kanya ng diaper. Wag yan, diaper ng gatas. Kasi yun talaga yung isa sa mga nag-ano talaga sa akin na mag-freelance. Kasi sabi ko, ayoko nang mang-abala ng tao. Gatas lang ng anak mo, diaper lang ng anak mo, tapos ipapangutang mo ba? Tapos alam niyo yung pecha di peligro. Sobrang ganun talaga. Nag-i-stay ako. Ako yung sinasabi ni Annalise. Nag-stay ng matagal sa sa kumpanya ng 10 p.m. Tapos papasok ako ng 8 a.m. Kasi sabi ko, pag nagdagdag ako ng oras sa trabaho ko, ayoko umayak. Pag nagdagdag ako ng oras sa trabaho ko, dadagdag yung sahod na kikitain ko, tapos mababayaran ko yung mga pinagkakautangan ko. Ayoko na kasi nung lagi akong tinatawagan, ma'am, kailan po kayo magbabayad? O even sa telephone ng kumpanya, buti na lang ako yung payables kasi nakakahiya kasi sasabihin na nasan po si Karen, kailangan namin makausap si Karen. Bakit ho? May utang po siya sa amin na kailangan bayaran. Nakakahiya. Kasi sabi ko, accounting staff, tapos hindi mo ma-handle yung pera mo. Nandun na masipag tayo mga Pilipino, naniniwala po ako doon. Nandun na pasensyoso tayo sa lahat ng traffic, naniniwala ako doon. Pero there's still other opportunity for us out there na pwede nating gawin na hindi na natin kailangan na mang-abala pa ng ibang tao. Yun talaga isa sa mga talaga na nahihiya akong makisakay sa ibang tao kasi nasabihan kami na hindi na daw sila kasya. Ang laki-laki na sasakyan niya, 8-seater, tapos kami yung pamilya ko, ang dami kasi namin pamilya, 4 kami, tapos hindi kami pinasok. Sabi ko, ayoko na dumating ulit yung ganong kasing panahon na pinagsisiksikan ko yung sarili ko for other people. But I really wanted to stand dun sa mga tao na nagsusumikap na they wanted to transform their lives from being nothing to something. But biruin niyo po yung ganong experience. Sobrang siya, laki pala na naging impact nun. Kasi from being out there, showing up to other people, people really don't know me. Okay lang yun, that's okay. People really, pero by having yung speaking engagement before na-invite ka ng isang na naniniwala sila sa skills na ginawa mo, kahit kapapanganak ko lang po niyan, is being an inspiration to other people. Kasi yung technical side kanina, na-discuss na ni Annalisa, the blueprint, the things that you really have to know for you to be able to start. I think ang kailangan naman natin i-discuss ngayon is gaano mo siya kailangan na mag-start ka. Gaano kalaki yung kagustuhan mo na mag-start. Kasi eventually, other people will step down on you. They will not trust you. O pag nagsasalita ka, hindi sila maniniwala. At maraming mga nakikipagsabayan tayo sa AI race ngayon on how we will able to adapt, 'di ba? Many people will really discourage you to really start doing it. But on the day that you have stand firm, know your whys on how, bakit ko ba kailangan mag-start mag-transition? Ano ba yung pinanggagalingan ko? Saan ba ako humuhugot ngayon ng dahilan para gawin ko tong freelancing? Sorry na sobrahan na tayo, pero yun, you really have to
And also, don't focus on the result. Focus on your progress. Minsan kasi tumitingin tayo, ay buti pa si ganyan, ano na siya, successful, six-figure na siya. Pero bago makuha nila yung pagiging six-figure, alam niyo po ba, hindi yan natutulog. Diyos ko, ginagawa nilang dextro sa kape to stay on the top, 'di ba? Tapos sinasacrifice nila yung health nila, sinasacrifice nila yung sleep nila, sinasacrifice even the relationship that they have on their family. Don't focus on the result kasi wala pa akong ganito, wala pa akong ganito, hindi mo na ako magi-start. Focus on your progress. Ano na ba ang nagagawa ko ngayon? What am I doing right now with my freelancing? Nakapag-start ako makapag-aral ng QuickBooks, makapag-aral ng Zero. You start with one skill. Then eventually, you really have to be out there, mag-apply ka, and get feedback. Pag hindi ka natanggap, ask them, ano po kaya yung pwede kong gawin next time for me to be able to be hired by you? Sasabihin naman nila yun and they're really being honest about you. Sasabihin nila sa'yo, ito pa po kasi yung kulang ninyo. Ganun. Always be attentive to your client needs. And that's all with my presentation. Maraming salamat for you to all of the people who stayed. Yan, thank you so much. At yung last na lang nasasabihin ko ay yung mindset talaga. You really have to focus on the mindset. Hindi tayo empleyado lang na we're looking for a job, but client na magiging partner ng ating mga client na matutulungan natin sila dun sa kanilang business, di ba? Thank you so much. At thank you so much for the opportunity. Ayokong umiyak kasi maaalala mo yung pinanggalingan mo before. But look at you right now, di ba? Nasaan ka na ngayon sa freelancing journey? Nasaan ka na? If you needed really help with your freelancing, there's a lot of community. Accounting Peoples is one. TBSA is one. Freelancing, the Freelance Movement Tribe is one. Kay Coach Carlo De Leon is one that really can help you hit your goal, diba? But really have to know your why you are doing this. Bakit ka nandito? Bakit ka nagstay hanggang 8:30 kahit 8 p.m. lang yung nakalagay doon sa program? Bakit ka nagstay? Kasi you really wanted to shift your focus, 'di ba? From nothing, pang low self-esteem to being someone who really confident enough to really share what you know. Yun yung ingatan nyo. Isulat nyo po yun. Mas maganda, i-reflect nyo po siya ngayong gabi. So that's all. Thank you so much. Hopefully may nakuha kayo. Ay, ang daming chat. 47 tayo. Thank you so much for staying with us. Yan. Ay, grabe, Karen, thank you. Pero Ayoko nakakainis umiyak. ka kasi pinaiyak mo ako. Habang sinasabi mo yun, naalala ko rin yung nung, ano ba yan? Iyahag portion ba to? Naalala ko kasi nung time ng pandemic, di ba? Pandemic tayo pumasok eh. Hindi ko na talaga alam kung saan ko kukuhanin yung pang-tuition ng anak ko, yung susunod na buwan. Tapos, wala akong pinagsasabihan. Walang family member ko ang nakaalam na meron akong ganun. So, talagang, alam ko hindi ko isinama dito yung tungkol sa Diyos, pero kami ni Karen, we are both parang testament to God's grace. Kasi talagang nung time na hirap na kami. Talagang wala kaming ibang kinabitan. Wala kaming ibang, talagang sinabi ko, wala na po talaga akong pagkukunan. Sabi ko ganyan. So, kaya itong webinar na to, hindi talaga to pang-iyakan, kundi para ipakita sa inyo na there's really hope, there's really a life, a better life dito sa freelancing. And isang reason, this is the first time na nag-conduct ako ng webinar. And I'm so glad that I did it. Kasi sabi ko, Congratulations. nag-birthday ako, wala pa akong nagagawa na giving back or paying it forward sa freelancing community.
So, sabi ko, teka, wait. Hindi naman ako pwedeng mamigay ng pera. Kasi may Pwede pangangailangan din naman, tayo. open. Open Hindi, naman kasi may, kami. may pangangailangan din tayo, di ba? Pero sabi ko, ano ba yung isang bagay na pwede kong gawin na naranasan ko nung time na nag-uumpisa ako, na sana dito sa mga nag-participate sa webinar na to, maramdaman nyo din that we also want you to transition your life Yes. talagang into a better life. Yes. Kaya, so, ayan, malapit na tayo sa, May karambola ba to? Meron ba raffle? ano no? May raffle ba ito? Wala akong raffle. Pasagyop ka na lang daw. Ang paraffle dito, wait, hindi pa raffle, kundi siguro sino yung pinakauna. Kasi, so, um, eto kasi, so nakita na natin yung 5 things na para makapag-work globally. Narinig na natin yung very inspirational talk ni Karen. Ngayon, meron akong question. And this is a very important one. Which of this will you start this week? Will you shift your mindset, katulad ng sinabi ni Karen kanina, and finally see yourself as a business owner? Or mag-aaral ka ba ng mga online tools na, alam mo yun, mag-aaral ka ba para mag-take ng certification? Magpa-practice ka ba ng pagko-communicate sa client, katulad ng tinuro ni Karen kanina, kung paano niya kinausap yung client niya, paano niya tinulungan with confidence, or i-update mo na ba yung profile mo? Ayan. At mag-start ka na mag-reach out sa client. Kasi, alam mo, in truth, hindi natin kailangan gawin lahat ng sabay-sabay. Ang kailangan lang natin nga, katulad ng sinabi ni Karen, you just have to start somewhere. So, isang malakas na loob para mag-take nung first step na yun. Kasi yung step na yun, yung first step na yun, yun yung magtutuloy-tuloy doon sa kung paano kayo mag-transition. Kaya isa lang ang challenge ko sa inyo ha. Pumili lang kayo doon. Sa 5 yon, pumili lang kayo doon and commit yourself to doing it within the next 7 days. Kasi yung webinar na to is not just to share what we experienced, but this is a call to action. A call to action to help you transition your life. Kaya kung ano yung struggles mo, si Karen nga, isipin mo, walang laptop, walang Walang internet, internet, di ba? 'di ba? Makeshift lahat. Pero ginawa niya ng paraan kasi mas matindi yung why niya kesa dun sa Pangangailangan. exactly, 'di ba? So kailangan lang magkaroon tayo ng courage, and I hope this session reminded you that freelancing isn't just another job. Yes, true It's yun. your door to freedom, Yes. confidence, yung lagi mo kasama yung family mo. Kahit na nandyan lang sila, anytime pwede mong makita, pwede mong makasama. Ayun, and bago tayo matapos, may mga questions sila. Sis Karen, meron daw ba ikaw, Ecom, na free webinar? Ano O, di pero ba? ano, Na ano may ka? Na ano ba tawag doon? Na, anong tawag doon? pero na ano, sige, Na-ambush. bibigyan ko kayo ng ano, I have this community na kinreate ko sa nas.io. Yan. Free community yon. Doon ako nagbababa ng lahat ng aking mga ginagawa. I do learning QuickBooks in 30 days sa TikTok. Tapos dahil sa marami ang naghahanap ng playlist na wala pa akong playlist kasi sa TikTok, nilagay ko siya sa YouTube, tapos nilagay ko rin siya doon sa community. Sisend ko sa inyo yung link dito sa ating comment, yan, para makapag-access kayo doon sa um, yan, sa mga starter, yan. Doon nyo ako matatagpuan. Tapos follow nyo na rin ako sa TikTok. Kung nasa TikTok kayo, Accounting with Karen, yan. Ay, Lahat ng mga pinalo kita kaganapan. doon. Kasi hindi Ha? ako active sa TikTok. Kapafollow ko lang sa'yo sa TikTok. Thank you so much, sis. Nakita ko nga. Oo. Nandun yung Hindi kasi aking ako mga TikTok. resources. Yan. Hindi ako marunong mag-TikTok. Ngayon mag-aaral na ako mag-TikTok. Actually, naka-live tayo ngayon sa TikTok. Hi, guys!
ano lang siya, Galing! namatay lang siya. That's Hello one sa way mga you, nanonood sa TikTok. oo. Abangan niyo ako. Yes, hi. Hi Abangan niyo ako. everyone. Yan. Hindi, Kaya, one thing anak lang ko, para isa, sa atin, isa alam sa'yo niyo po ba kami. kapag nagtuturo tayo ng mga skills na natututunan din natin, it really attracts client also na pagkatiwalaan tayo kasi alam natin yung ginagawa natin kasi tinuturo nga natin sa iba. Tsaka hindi mo naman kailangan, yung iba kasi ang ano, ay mahiyain po kasi ako, hindi ko po kaya magsalita katulad ng pananalita na ginagawa. Do a faceless na tutorial na hindi mo papakita yung mukha mo, yung kamay mo lang, o di ba? Kita mo yung screen on how you do it. Ito pala yung natutunan ko ngayon on how to create invoice in QuickBooks, gano'n. Simplihan mo lang, wag mo masyadong biglain yung sarili mo. At isa pa, you really have, kung galing ka sa akin before na na nag-transition kasi ako from corporate into freelancing, you really have to introduce yourself to other people. Ibig sabihin po noon, sasabihin niyo po sa kanya, yes, dati po akong corporate, dati po akong accounting staff, ito po yung ginagawa ko before, ngayon po ako ay nag-aaral ng isang maging bookkeeper. Kasi parang hindi malito yung audience ninyo. Uy, ano bang ginagawa mo, Karen? Dati ganito ka lang. Ngayon, bigla ka nang gumanto, o, di ba? Oo, And being, nakagulat. oo, nagugulat sila. But Hmm. introduction to other people is really a help para matulungan mo din yung ibang tao. Ito, di ba? Tayo dito sa freelancing, alam nyo ba, si Coach Yanya, si Annalisa, nagkikita Hindi kami ako at coach. accounting people. Ano ba? Accounting Ayan si people. Yanya, napakatahimik o nakakapanibago. Oo nga eh. Ay, TikTok, ito, bibigay natin ang ating TikTok. Tapos, nag-promote dito. Hindi, baka lang gusto niyo lang din matuto ng mga stocks and social media, yan. Nalagay natin. Para, Andiyan din si Coach Arlene. yan, tulungan tayo dito, guys. Tulungan. Oo. Yan. Tsaka alam nyo ba, by being engaged with other people, na nakikita din nila yung expertise mo. Kapag the more people that you help, is bumabalik din yun sa'yo ng galing sa Lord. Sa Lord True. naman yung pagbibigay niya. Tsaka Diba? yun nga yung sabi ko kanina kasi yung mga freelancers na sobrang matulungin, sila talaga yung maraming kliyente. Totoo yun, guys. Hmm. Grabe. Tapos yung mga nasa webinar, tapos nagpapakita ng mukha, yun yung mga nagkaka-client. Totoo yun. Yes. So, Kami lagi yung testament na. Kaya, alam mo si Alex, kahit pinaligo. nasa work siya ngayon, bongga Oo. ka, sir. Yes, ma'am. Anong work mo, sir? Nasa warehouse ka ba? Dati nagbibilang ako sa warehouse eh. Galing talaga ni ma'am, no? And nasa logistics kasi ako ngayon. Sa warehouse po. Parehas kami niya ni Alex. Magkatrabaho kami dati, nasa logistics kami. Oo, di ba? Yeah. Alam niyo guys, kung nasaan kayo ngayon, pag-aralan niyo yung workflow, yung ginagawa nung nasa operation or nasa ano man kayo, kung ano yung baseline niyo ngayon. Kasi you don't have to be there, parang ay gusto ko real estate. Eh kung nasa logistics ka naman, o di pag-aralan mo, gato pala ginagawa sa logistics. Makikiosyoso ka. Ako kasi isa yung sa number one na ginawa ko. Nakikiosyoso ako sa ibang department. Uy, anong ginagawa niyo sa department niyo? Kasi ina-analyze ko, ganito pala yung ginagawa nila, ganito pala sila mag-purchasing, ganito pala sila maghanap ng supplier, ganito pala yung, hindi naman nakikiano lang ako. Kasi that really helps you leverage your skills to other people. Ay, may Mm. kikilala po akong ganyan. Oh, pwede mo siyang tulungan na magkaroon ng trabaho. And eventually, hindi mo naman kailangan ng yung tulong in return na galing sa kanya. Alam niyo ba, yung tulong. Nagiging top of mind. Yes, that's right. Top of mind ka. O, diba? Tapos Mm. matulungin ka pa. O lagi si ikaw yung nakikita. Tulungin yan. Favorite ko yan eh, si Alex. Tignan mo si Lenny, Nakakamiss. Yung sabi niya, sabi Nakakamiss, niya, nakakamiss ang aming logistics days. o diba? Yeah. Oo. Magagamit niyo po yan. Ma'am Ayan. Karen, maraming Ma'am Ana. Ma'am Actually, you're Ano, welcome. Big help. Ana lang. Kasi what all Ayan. yung check lang will help us to think properly. Ano ba talaga? Meaning it's a wake-up call actually. Whether you continue your current situation now or you take another opportunity. Yes. Bagat, O, ayan. Mm.
So like you both, Ma'am Karen, saka Ma'am Ana, thank you for this free webinar. Ha? Yung Thank bagay. you. Thank Yan, you so before we much. officially close, guys, thank you. Gusto ko lang talaga magpasalamat sa inyo Uy, for spending. mag-picture tayo, Ana. Oo! Wait, yun nga, for spending this evening with us. Alam ko it's a long day, it's a long webinar, and sorry na agad kasi napakadaldal ng mga speaker nyo. Pero sobrang thankful ako kasi you stayed and I hope marami kayong natutunan. And sana, ay siya nga pala, yun pala, if marami pa kayong mga gusto may improve sarili nyo, gusto kong malaman if gusto niyo ba ulit na magkaroon ng another free webinar? Di ba? Well, let's say tungkol sa Excel. Yan, Excel for accountants and freelancers. Kasi pwede ko rin i-share sa inyo yung naging training ko before sa Excel. Ang laking, Yes, maganda yun. oo, ang laking bagay para sa akin nun. Ayun. So, ayan yung aking May part 2 agad. May at part saka LinkedIn. Hindi ko nilagay yung TikTok kasi hindi pa ako active. Wala pa akong video doon. Pero dahil na-inspire ako ni Sis Karen, baka. Baka, Ikaw na hindi sure. ngayon. Now na. Ayun. Ayan, mag-picture naman tayo kasi hindi ako marunong. Picture, itong role ko for tonight. I'm happy. Ayan, nakita rin kita. Si Coach Yan nga pala, guys. So, Counting Yun people. ata natin ang dito, baka pinaka-importante, magkaiyakan tayo. ito ang isa sa pinaka-importanting pillar ng accounting community. Freelance. No, hindi ako nag-OA. Iyan ang Totoo yun. pillar. Totoo. Siya ang pinagtatanungan ko lagi nung nag-uumpisa ako. Never siyang naging madamot. And kaya rin Yes, ako super. ng maraming guests ngayon dahil pinush nila si Sis Arlene, si Sis Karen, si Yan, Taylor ang tawag ko dyan. Kaya sobrang thank you talaga. Ang dami kong natutunan. Si Yan yung ang naging instrument talaga ng Diyos para sa akin, para makapasok ako sa freelancing. Kaya alam niya yan, na talagang sobrang saludong-saludo ako. Yan, kaya so bago pa tayo maubos, May picture taking picture na muna tayo. Ikaw ang maganda, hindi ako marunong mag-picture. Ako na. Expert ako dyan. Yan talaga role ko talaga dito. 1, 2, 3. Kami talaga magkakasabayan. Hindi ko binigay kasi I want the floor to Annalisa. Ito yung inaantay. Alam ni Kari, inaantay na namin si Annalisa mag-show up kasi alam namin magaling siya. Ayaw niya lang Technical difficulty pa nga kami kanina. Isa pa. Sa kapila na tayo guys, nag-open na ba lahat? Yung hindi nag-open, I-open niyo naman lahat para ipagyayabang ko naman kayo. Hi Nathan, anak ni Ana, nakita ko na rin si Nathan. O yung nag-open ng camera, pwedeng may Hello po, hiring hello po. kami. Ayan. Ayan, may hiring. Magkaka-client coach, di ba? Sabay-sabay kami noon, mga nag-iiyakan. Kami yung pandemic babies, di ba? Yan yung nagsa-start pa lang tayo. So, alam namin yung journey. Tahimik lang kami sa isa't isa, but silently cheering kami sa bawat isa sa mga journey. But I hope At saka, lahat. Yep. at saka ngayon, mas marami ng experience, mas marami na kami pwedeng i-share. Okay, thank you so much. Oo ba? Na-complete yung picture? Yes, isa pa, para yung iba ngayon lang naglumabas eh. Pag picture, naglalabasan talaga. No? Ganun talaga sila. 1, 2, 3. O, di ba yung pa, si Pampang Garcia, o kanya wala yan, lumabas yan. Anak, Rebecca, lumabas ka. Yung mga ibang kilala ko dito, magsilabas kayo. Napapaligiran. Eh, hi, Lane. Nandito si Lane. Meron pa? Picture pa? Wala, Oo. kadalawa. Sige. If may follow-up session kayo, I'm willing to share. Sa akin naman how to... Ayan, oo. Yay, thank you. Thank you everyone. Have a great night and call to action. Ano ang pipiliin nyo? Anong gagawin nyo doon sa 5 actions ha? Balitaan nyo kami. Balitaan nyo kami. Great coaches. Thanks everyone. Thank you guys. Thank you. We will keep Thank you. Good night. Good night. Thank you po. Thank you po. Bye-bye. Thank you po. Thank you Good po. night. Thank you. Bye-bye. Thank you po. Thank you, Sis Karen. Thank you, Yan. Thank you, Sis Arlene. Sa anak ko. Shout out. Best friend ko. Lahat Bye-bye. na. Nawagan. Babay na. Thank you. Arlene din pala. Hi, Arlene. Thank Tayo you so tayo naman yung nasa much. finals. Wala namang ibang muka. Tayo pa rin yun. Oo nga. Thank you, Maganda bye. na tayo. Welcome Hindi, back. napakasaya. Ang sarap Reunion, no? 2021. Reunion. Pwede naman. Oo nga. Reunion 2021. Pwede, no? Yung t-shirt hindi nakasya sa akin.
Kaya Alam mo, nga. Pwede pa bang umorder ulit ng iba? Hindi ko na alam kung nasa yung supplier niyan eh. Ay, eto si yan, sexy pa yan. Ay, mas sexy pala siya ngayon. Hindi. Yung t-shirt niya, maluwag Dapat lang yung sa kanya. ituro mo yung how to be fit. Oo, Diba? saan Ah, ako oo. ng kader eh. Sis, Mag-gym na ako. sis Mag-gym Karen, na di ako may sa... mga nagtanong tungkol sa e-com, di ba? Yes. So, baka Parang mag-email sila sa may part akin. ko ka nga ah. Kaya Ang dami ma-pressure mong ka part. na. I-share ko na yung ano mo, yung information. Bye guys. Ayan. Thank Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Good night. Good night. Thank you, Coach.